Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balita, may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at the Truth Doctors on Air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon po mga kababayan. Ito po yung lingkod Jake Ortiz, Dr. J, sa programang The Truth Doctors on Air. At kasama natin si Dr. R. Magandang hapon po, Dr. R. Magandang hapon, Dr. J. Naririnig mo ba ako? Yeah, loud and clear. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig, sa ating mga ka-True Doctors po on air. Magsama-sama po muli tayo sa isang oras ng pag-uusap tungkol sa mga issues at pagbabalangkas ng mga issues nito, maghahanap ng katotohanan sa likod ng lahat. Ayan, Ang dami-daming issues na merong mga mahalaga na tatabunan na, merong mga marami pagbabalangkas sa mga issues nito, maghahanap ng katotohanan sa likod ng lahat. Okay, marami tayong maraming mga issues actually sa ngayon, ano? At isa na dyan yung nangyayari ngayon ng digmaan sa Middle East sa pagitan ng Iran at saka ng Israel at United States of America. Alam mo, wala naman tayong pakialam doon ng ating bansa sa pagiran na yan. Dahil hindi naman natin kalaban ang Iran, hindi rin natin kalaban ang Israel, hindi rin natin kalaban ang Amerika. Ang isang problema natin doon, mga kababayan, at Dr. R, 2 million Filipinos ang andun po sa Middle East, sa mga lugar na nabanggit. So anong take mo doon, Dr. R? Alam mo, totoo lang, Dr. J, nakakabahala yung kalagayan ng ating mga kababayan doon, marami doon ang tumungo para maghanap buhay lamang para sa mga pamilya nila, meron silang may mga anak na nag-aantay sa kanila dito, I'm sure, Dr. J, kung ako naman ang pamilya ng mga OFW na ito, mga residente na ito na ninirahan sa lugar na kung saan ang nangyayari ngayon ng gera, mas gugustuhin ko sana na makauwi muna itong aking kapamilya. Ang magiging problema yata, Dr. J, ay wala yatang chance para makauwi pa itong mga nandun sa war-stricken areas na ito, hindi ko alam kung ano ba ang gagawin ng gobyerno natin tungkol dito, pero nakakatakot. Yun ang hindi natin alam kung anong kayang gawin ng ating kapalan. Dahil kung titignan mo na 2 milyon yan, ayon sa mga sinasabi nila, there are 2 million Filipinos. Paano gagawin natin na lilikas mo yung 2 milyon na yan? At yung isang question na malaki diyan, kung ang mga iyan ay papayag ba na sila ililikas dahil alam naman nila na pag-uwi nila ng Pilipinas,
wala naman silang hanap buhay sa Pilipinas. Wala naman silang ang kakainin at panggastos ng kanilang pamilya pag sila'y umuwi ng Pilipinas. So napakarami ng katanungan diyan, Dr. R. Pero Dr. J, no, sa aking nabasa, no, hindi ko alam kung nabasa ko at kaninang umaga o kahapon. Parang ilan lang naman, no, Dr. J, nasa libo lamang ang parang nagre-request na, no, na sila'y matulungan na makalisan doon sa mga lugar kung saan nangyayari ang giyera. Parang kung isusuma ko ito, parang mahigit lamang 2,000 yata ang nagre-request. Oh, yan. More or less 2,000 ang humihingi ng repatriation. Oo, ng tulong, no? Ayon din sa aking pagkasaliksik, parang muli yatang statement ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay maghanap na lamang ng mga lugar na kung saan ay ligtas, no? Pero kung ako ang tatanungin mo, no, sa aking opinion, ito'y medyo nakakabahala, no, Dr. J, no? Sa isang giyera na nangyayari sa isang bansa na kung saan sila naroroon. Hindi naman nila alam kung saan tatama ang mga missiles, ano, Dr. J. Diba? Itong alam ko na na isang OFW na nasawi, no? Yung isang OFW, hindi man niya alam na tatamaan siya ng shrapnel, di ba? Hindi naman niya alam kung saan tatama ang mga missile, di alam kung saan tatama ang mga bala. So, paano tayo maghahanap ngayon ng mga ligtas na lugar sa ganung kalagayan, no? Dahil yun ay giyera, no? Giyera, ibig sabihin parang collateral damage nga yan. Hindi na nga rin naiisip ng mga ng Estados Unidos. Siyempre, hindi naman yan ako naman naniniwala na hindi naman yan dahil sa sa reliyon. Kaya lang yan mga taong yan ay may mga pamilya din yan, may mga bata diyan. I'm sure ang nangyayari pag giyera ay collateral damage. Di ba? Hindi na nila Tama yung sinasabi mo na marami talagang collateral damage yan. Dahil nagtatrabaho lang yung mga kababayan natin doon at sila naman ay walang pakialam dyan sa gira, basta sa kanila andun sila, naghahanap buhay. Ang problema dyan, kailangan ng tulong ng ating palagay ko naman, hindi naman pinapabayaan ang pamahala natin, ano? Pero the fact is that napakarami ng mga kababayan natin na andun na medyo mahihirapan sa dami. Natatawag ako, may isang vlogger na, alam mo yung isang vlogger na napanood ko, yung babae. Sa Dubai ata siya, sa Dubai ngayon. Ang sabi niya, ang binigay daw sa kanila nung embassy doon, ewan ko kung totoo, ano. Pero pinapakita niya, sabi ito yung binigay, parang yung oil na, ewan ko kung ano mo tawag ng oil na yun, yung pinapahid sa ilong. So, ano bang oil yun? Sabi niya, parang ito lang binigay sa amin na mag-relax lang daw, kuya, gamitin na lang itong parang hindi ko alam kung anong binigay mo basta yung pag may masakit ang ulo mo, pinapahid mo, no? So yun, natatawa ako dahil yun daw ang reaksyon ng consulate natin doon sa Dubai, ano? Pero ang katotohanan yan, sa napakarami lalo na sa Dubai, ilan kayang daang libong Pilipino ang nasa Dubai? So paano mo yung ililikas yun? Ayun na nga, nakakatakot, Dr. J. Alam naman natin ang giyera primarily ay nangyayari between the United States, ang Estados Unidos at ang Iran, no? Pero nadamay na nga itong mga katabing bansa na ito dahil na lamang merong mga base militar ng Estados Unidos di umano sa mga bansang ito, at yun ang kanilang pinupuntirya, no? Yun ang pinupuntirya di umano ng Iran. Yun ang nakakatakot, Dr. J, yung mga base militar ng United States, ng Estados Unidos.
ibang bansa. Ang pagkakaalam ko, di ba, tayo rin, meron tayong mga base militar dito ng Amerika. Kinokontrol ng Amerika, no? Ganito kasi ang gira sa Iran eh. Kaya bibigyan natin ng background na kaunti, Yung naging sistema ng Iran ngayon, nang siya ay inatake ng Israel at ng United States of America, ang ganti niya hindi ho sa Israel lang, kundi lahat ng American bases sa naturang lugar sa Middle East. Middle East Asia tawag dyan, yung Bahrain, Qatar, Kuwait, Iraq, United Arab Emirates, Abu Dhabi, Dubai. Yun ang tinamaan ng mga missile. Lahat ng base militar doon wasak. Wasak talaga. So kung titingnan mo yan, ang talagang target nila sa totoo lang ay kung ipapaliwanag ko hahaba, economics na ang pag-uusapan natin dito, yung gira na yan ay ang target ng China. Kasi ang China malaking bahagi ng production ng langis ng Iran. Sila ang bumibili. Sila ang bumibili ang Chinese, ang People's Republic of China. Now, kung yan ay i-expand ang gira, at kung titingnan natin ang nangyari dyan sa mga base militar ng Amerika, na talagang pulbos, napulbos sila yung lahat ng base militar dyan, hindi kung mangyari dito sa atin sa Southeast Asia, at kung magkaroon po ng Dr. R, magkaroon ng hidwaan itong dalawang bansa na nag-uumpugan sa ngayon, yung China at saka United States, malamang na mangyayari din sa Pilipinas yung katulad ng nangyari doon sa Iran na yan. So parang pala yan, Dr. J, parang yan, parang nung elementary days na namin, hindi ko alam kung paano yung elementary days ninyo, Dr. J, Pero alam ko, pag mga elementary days, parang grade 1, grade 2, pag may kaaway ka, kaawayin mo, sabihin mo, kaaway natin yan, ha? So nga, ganun pala ang mangyayari, Dr. J, O ganun yan ang mangyayari dyan dahil nakita naman natin ang nangyayari doon na noong araw, noong June 2025, yung 12 days war ng Iran at saka Israel na nagganyan din, nagpalitan sila ng missile, ng bombahan ng missile. Hindi binomba ng Iran ang mga American bases. Wala siyang tinira. Sa ngayon, lahat ng base militar ng Amerika ay wasak. Talagang tinamaan ng missile. May mga nangamatay pa nga ng mga sundalong Amerikano. So, ganyan din sa atin. Kaya lang itong ating gobyerno sa ngayon, lalong na itong mga nakaupo nating mga military leaders, hindi naman daw military base itong nasa Pilipinas. Anong tawag niya dyan? Nakaposisyon dyan ang mga sundalong Amerikano. Andyan yung kanilang mga missile, andyan ang kanilang mga eroplano. Sa Subic, andyan ang barko ng Amerikano. Anong tawag mo dyan, Dr. R? Nakakatawa. Yun nga, inabasa ko yung isang parang itong dating militar yata, itong taong ito, hindi ko napapangalanan kung sinong taong ito. Hindi na yung mga EDSA sites daw dito sa Pilipinas, ay hindi naman daw military bases ng Estados Unidos. Ano pa ho ang tawag natin doon? Bakit ho meron na rin mga nagbibigay ng statement na hindi naman siguro aabot sa atin ang giyera. Wag na ho nating ibahin ng usapan. Ito ho ay mga base militar na minamanage ng Estados Unidos. Ganun naman din ho yun sa ibang bansa. I'm sure, Dr. J, kung maaari, yung base militar sa Saudi o sa Qatar man, kung meron yan, yun din ay walang pinagkaiba dun sa mga base militar na nandito sa Pilipinas, hindi lamang ito isa, Dr. J, nakita ko sa mapa, medyo marami-rami rin ito. Marami, may sa Palawan, dalawa sa Palawan.
mayroon pa yata sa Mindanao, sa Northern Luzon, dan sa Cagayan, mayroon din, 2 yata. No? At maraming, kung hindi ako nagkamali, there are 8 or 9 sites in the Philippines na base militar ng Amerika. At hindi maganda kasi, Dr. R, inabandona ng Amerika ang mga base nila at iniwan doon sa mga katulad sa Kuwait. Iniwan lang doon sa mga Kuwaitis, no? Umalis sila sa Bahrain, ganun din. So, yan ang nangyari ngayon na pagka dumating na iwag naman sana, no, na hindi naman natin gustong mangyari yan. Pag dumating ang panahon na hindi na pigilan at itong nagkaputukan itong dalawang nagigirian dito sa ang China at ang Amerika dito sa area natin sa Southeast Asia, talaga ang Pilipinas ang unang target. Kasi may mga missile silang nilagay dyan sa Cagayan eh. Yung missile na abot hanggang China. So yun ang isa sa malaking panganib na haharapin natin na pagdating pala ng ganyang pukpukan ay iiwan tayo ng mga Amerikano. Katulad ng ginawa nila ngayon doon sa mga base militar nila sa Bahrain at saka sa Middle East na yan. Kaya nga, kung totoo lang, Dr. J, naiisip ko tuloy ngayon, tayo nga, no po, yung ating gobyerno, hindi ko lubos maisip, no, sa aking pong opinion, ay walang kakayahan na iligas ngayon yung almost 2,000 na nagre-request na po sila na nananawagan na sila iligas, ano, wala ho tayong kakayahan. Paano ho, Dr. J, no, naiisip ko, no, yung senaryo na yun, wag naman po sana. Kung tayo po ay madawit dito sa nangyayaring sigalot na ito, no? At tayo ang binobomba. Dr. J, kailangan yata magmahukay na ako at makapaggawa ng bunker, ano? Medyo nakakatakot. At kung wala tayong kakayahan mag-repatriate, paano pang kakayahan natin ngayong manlaban? No, alam mo, Dr. R, kung ang ipanalangin na lang natin, kasi wala naman tayong magagawa kung sakali magkaroon ng ganyan talaga na dahil itong hangarin ng Amerika na manatili sila ang number 1, no, na military, number 1 na ekonomiya sa buong mundo. At nadidiktahan tayo, ginagamit ang dollars nila, no? At kung sakali magkaputukan naman ang China at saka yung Amerika, ang tatamaan dito, Japan, Taiwan, South Korea, Pilipinas. Yun lang naman eh. Ay panalangin na lang natin na accurate ang missile ng China na hindi lalagpas doon sa mga base militar na nabanggit na lugar, ano? At hindi tatamaan. Pero Dr. J, nung binabanggit po yung mga bansa, yun namang mga bansang yun, kahit pa paano, siguro merong kakayahan, ano? Paano tayo ngayon? Sorry po, no? Pero ang akin lamang pong ginagawang i-relate ko lamang po ito doon sa mga nananawagan po na na gusto na nilang umuwi. Tulungan niyo po kami. Gusto namin umuwi na. Wala ho kaming kakayahan, wala ho kaming masasakyan, wala ho kaming pamasahe. Siyempre Dr. J, no? Siyempre lalo na kung meron pa sa Iran, ano? Hindi sila yung bagsak ang pera nila sigurado doon ngayon, no? Paano wala nang value yung pera ng mga OFWs natin sa Iran? Paano nga naman sila makakabili ng ticket, no? Kung sakali man, no? Medyo sinimplihan natin ng analogy, no? Kaya nga po nagnanawagan na sila. Tapos senaryo pa, no? Na mangyayari, aabot ang sigalot dito sa lugar ng Pilipinas, no, at China at ang mga nakapaligid na bansa dito sa atin. Paano na yan? Paano na lamang yun, Dr. J? Hindi pa ako nakakabili ng yung sinelas na pwedeng lumutang sa dagat, no, para maglakad na naman tayo sa dagat at tumawid. Alam mo, may mga bunibo dito sa atin na nagsasabi na baka babalatan tayo ng Iran. Walang missile ang Iran na pwedeng makarating sa Pilipinas. Ang isang imminent threat sa atin
dahil nagpumayag tayo ng mga Pilipino na maglagay ang Amerikano ng kanilang base militar sa Pilipinas. Kaya doon sa mga missile sa China, may nakalagay na pangalan doon for the Republic of the Philippines. Nakalagay doon sa mga missile sa China. Na ang panalangin natin, sabi ko nga kanina, nakailangan panalangin natin na accurate, na kung sino lang yung binabanatan nila, hanggang doon lang, hindi na lumagpas, no? Na hindi katulad na nangyayari ngayon sa Iran, kung minsan lumalagpas ang missile nila, napupunta doon sa mga hindi naman sa mga military na lugar, kundi sa mga civilian na lugar, no? So yun ang katotohanan na pwedeng mangyari sa atin, ano? Pero alam ko naman ang China, hindi naman siguro gagawin yan, no? At maaring katulad nga yan ngayon ang problema, Dr. R, ng Amerika doon sa Middle East, na uubusan na sila ng missile interceptor, no? Dahil sa dami ng missile na pinapaulan ng Iran, yung missile interceptor na dapat 1:1 lang, kailangan 3 ang kanilang ginagamit para mapabagsak nila ang missile ng Iran. So nauubusan na sila. So ngayon ang gusto nila kumuha dito sa Asia, sa Korea. Gusto nila yung mga Patriot missile dalhin sa matagal yon, mga 3. Kaya ibig sabihin tatagal pa ang gira sa Iran, ano? Dr. J, oo nga, nakakabahala ito. Nakakatakot rin, no? Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ng isang tao na nasa gitna ng giyera. Ang akin lamang po sanang gustong bigyan ng atensyon ng ating gobyerno ay yung mga nagre-request na po na matulungan silang makauwi. Kung ako nandun sa isang lugar, no, kahit na siguro nandun tayo sa mga parte ng Mindanao na nagkakaroon rin ng sigalot, no, locally, no, Dr. J, ako rin naman ay gugustuhin kong lumisan para sa kaligtasan ng aking pamilya at mga anak. Ito po ay nagre-request na. Dr. J, hindi ko masigurado, no, pero ano ba ang ating mga armed forces ay walang nire-release na statement na at anytime now pwede naman nilang tulungan na makarepatriate itong mga nagre-request na ito? Ang desisyon, lahat na yan desisyon yan ng Pangulo. Ang armed forces, kikilos lang yan pag sila ay bibigyan ng go signal ng Pangulo. Wala silang magagawa, no, kundi mag-antay. At palagay ko naman, nagpupulong naman siguro ang ating gobyerno at ang ating Pangulo, pinupulong yung mga taong yan, ano, kung anong contingencies, no? Kasi nakikita natin ang kahirapan na mag-evacuate ng mga tao doon. Kasi nung dati, pag Israel ang kalaban, ang gagawin ng mga Pilipino, pupunta lang doon sa malapit na lugar, katulad sa Jordan, ano, tatawid lang sila sa Jordan kung nasa Israel sila nagtatrabaho. O di kaya tutuloy sa kabila naman, Saudi Arabia. Yun ang mga katabing bayan ng Israel, eh. Isa ngayon, lahat na yan, pati Jordan, binabanatan ng Iran, eh. Walang mga eroplano na pwedeng lumipad sa area na yan ngayon. Mayroon silang notice to airmen na talagang off-limit yung mga lugar na yon kasi nagliliparan ang mga missile at ang mga missile naman walang pinipili yan kung yan ay passenger plane o missile na ballistic missile o di kaya yung eroplanong pandigma, no? So napakadelikado at mukhang mahihirapan ng ating siguro ang ating gobyerno o hindi lang ang Pilipinas kundi lahat ng mga bansa na meron silang mga citizen sa lugar na yan. Kaya lamang Dr. J, no, kung wala rin naman tayong gagawin, pag mayroon pong mga masasawi, alam mo naman, siyempre maisisisi ito sa ating gobyerno, lalong-lalo na sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, no? Masisisi siya na gustuhin man natin o hindi.
Dahil alam mo, syempre dapat kung ano pa man ang pwedeng gawin dapat siguro may makita ang ano no ang simpleng mamamayan ng Pilipinas, lalo na Dr. J, no, yung mga pamilya at mga anak, yung mga nananawagan na yan na gusto na nilang lumisan. Alam mo naman, syempre kung ikaw rin ay kung asawa mo yan, Dr. J, siguro kung meron lang chance kay sasakay ng ng saranggola at pipilitin mong lumipad papunta diyan, no. Hindi kasi simple yan, no, Dr. J, no. Naalala ko tuloy yung isang vlogger din eh. Sabi niya, tawagin natin yung mga wakwak. Hindi chismis, hindi nakakatawa. Mga wakwak daw at mga yung ano bang tawag doon sa manananggal, ano. Baka sakaling makatulog, ano. Yan ba yung mga manananggal ng maleta, ng basura? Yung tawagin daw. Natawag ako doon nang binabasa ko yung sinasabi na pinapakinggan ko, ano. I think that the vlogger na sa Dubai siguro, natawagin daw para matulungan sila. So ngayon, ang isang mahirap gawin dyan ngayon na evacuation. Kasi kung nasa Israel sila, ang Port of Haifa, na yun ang malaking puerto ng Israel, yan ay binumba din, wasak na rin, ano? Tapos wala talagang makalanding na eroplano sa lugar na yan. Simula sa Syria, Iraq, sa Bahrain, sa Kuwait, sa Oman, wala talagang magdidare na maglalanding ng mga airlines yan. Ang pwede siguro gawin ng mga kababayan natin, napakalayo kasi. Hindi biro ang hirap kung evacuate mo lalo na sa Dubai, lalo na yung mga sa United Arab Emirates, ano, o sa Qatar. Wala silang pupuntahan na iba, napakalayo. Hindi pwedeng maglakad dahil disyerto ang lalakaran nila. Maraming mamatay ng mga Pilipino dyan kung sakasakali, ano, Dr. R. Yun nga, no, Dr. J, na parang may naalala ko, natawa lang ako kanina nung napapanood ko yung isang senador natin, no, na nagsasalita o nag-release yata siya ng statement na baka pwede munang itigil yung gera, no. Tigil mo na yung gera, lalabas muna kami, parang gano'n yata, Dr. J, no? So, nakakatawa ito, parang meron pa akong nabasa na yung isang vlogger natin, isang magaling na vlogger natin na dito, no, na dito sa atin, no. Sabi niya dapat yata iboto na presidente ng Iran itong senador na ito, no. Isipin mo, no, sa lahat na nangyayari na palitan ng mga missile, no. Teka lang, paano sasabihin niya? Teka, break muna, lalabas muna ako. Parang gano'n yung sinasabi yata ng senador. Nakakatawa naman talaga Dr. J. Sabihin niya kay Netanyahu, kay Putin, kay Trump, at saka yung leadership ng Iran na tigilan muna kasi kailangan mag-exit yung mga Pilipino, ano? At yung kinasabi mo na senadora, Senadora pala yan. Senadora yun. Si Risa Ontiveros yan. Si Risa, si Senador Risa pala yan. Ang sabi, gano'n na nga, magtigil muna ng barilan, ng putukan, ano. Pagkatapos, may mga nagsabi, iwiwikwa na natin yan, ibutuhin na maging General Secretary ng United Nations. Pero sa totoo lang, Dr. J, no, kung sinabi nga ito ni Senadora Risa, sana magdilang anghel si Senadora Lisa. Magtinga lang, parang tayo, di ba, Dr. J? Para tayo, no, sa kalagitnaan ng ating programa, teka lang, station break muna tayo, parang gano'n, no? Hindi, sinasabi ko lang, Dr. J. Sinasabi mo lang. Yun na nga, natawa nga ako doon sa sinabi niya na para bang referee ka na sabihin mo, tigil muna kayo, o mga batang nag-aaway, tumigil muna kayo. Tapos si Trump at saka yung si Netanyahu parang mga kunwari, parang mga mukhang aso na lang na tatabi dahil ay Ma'am Risa, tuloy sige titigil daw kami ng aming barilan. Half time, Senadora. Sandali lang ko,
palabasin muna. Anyway, bago tayo magpatuloy, mag-break, station break muna tayo. Facts lang ang rules, walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Ang oras po ay alas 2:30 ng hapon at nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD. 1098 kHz sa ating mga talapitan. At kasama natin si Dr. R. Dr. R, ano nga ang sabi mo? Dr. J, yun nga, parang sinasabi, parang naalala mo yun, naglalaro tayo dati, Dr. J, no, ng basketball, no, sa Rotary Club, no, parang Dr. J, parang halftime po muna, halftime, ha? O, halftime. Pagpapahinga, iihi muna ang referee, parang gano'n ang sinasabi pala ni Senator Risa, no? Ay, sana po ay magdilang anghel si Senator Risa at pakinggan siya nila Netanyahu at ni Trump, no? Para po putukan muna, lalabas muna ang mga Pilipino. Pakinggan siya dapat din ng Iranian Republican Guards Corps, yung IRGC na yun ngayon ang military ng Iran, si Trump nga nagpapadala na ng mensahe, ceasefire, sabi ni Trump 3 beses na. Sabi ng Iran, no way, Jose. Hindi kami mag-ceasefire. Parang lang yan, no? Kung ikaw kung ikaw yung isang clan, no, sa Mindanao, naman natin yan, no? This is hindi naman to hidden na truth. Alam mo naman, kung yung mga magkakalaban na mga clan dyan sa Mindanao, pag nadali mo o napatay mo yung patriarch, hindi na matatapos ang gera between the clans. So, paano ba naman binali nyo na yung presidente ng Iran? Paano patitigil yan ngayon, Kaya lang, Dr. J, ang nakakalungkot lang nga dito, sana po, magkaroon naman po ng visible na paraan o ng effort ang ating gobyerno para matulungan po itong kahit na hindi nasabi mo na nga, Dr. Jen, no, mga 2 milyon itong mga Pilipinong nandun sa mga lugar na kung saan nangyayari ang gera. Ito naman ho sanang 2,000, sana naman ito ho ay mabigyan lalo ng pansin at magawan din ng paraan. Hindi ko alam kung paano. Hindi ho kami expert sa ganyang sa ganyang mga repatriation, pero baka ho merong paraan din. Ay baka pwede naman isama muna yan, Dr. J, doon sa mga doon sa mga Americans na inililikas, no, na binabayaran ng gobyerno di umano ang kanilang mga commercial plane ticket para lang makalikas, no, kung meron pa man. Yun ang mahirap kasi, Dr. R. Yung nabanggit ko nga kanina na ang mga airports, lahat ng airport actually sarado. Kasi kahit ang Dubai International Airport binumbay. So, yun ang isa sa pinakamahirap ngayon na kalagayan na itong ating pamahalaan ngayon na palagay ko kahit na itong mga opisyalis natin ngayon ay talagang gusto nila gawin man na ilikas ang ating mga kababayan. Pero sa paanong paraan? Dahil wala silang magagawa talaga Kasi hindi lang sa dami ng ating mga kababayan ng mga Pilipino na andon, pero ang isang malaking problema talaga, wala kasing lalapagan ng aeroplano Kahit na mag-charter sila ng airlines na wala Kasi halos lahat ng Kuwait Airport, binomba. Bahrain Airport, bomba. Ang Qatar, ang Saudi Arabia, ang Saudi hindi, ang Bahrain,
At saka itong Dubai, Abu Dhabi, ganun din. So saan sila maglalanding? At wala talagang pwedeng maglanding ngayon doon na mga eroplano. Eh doon kung sinasabi mo yan Dr. J, baka lamang magkaroon ng ng effort ang ating mga embahada na i-organize itong mga Pilipinong ito. Hindi rin ho kasi siyempre nakakatakot rin ho, nakakalat po itong mga kababayan natin saan lugar. Kung yung mga embahada na mismo na magsasabi kung saan yung mga hindi tatamaan ng bomba kung merong ganung lugar, no? I-organize po natin siguro itong mga ating mga kababayan para po dalhin sa mas ligtas na mga lugar. Yun lamang ang sa akin, Dr. Jen, no? Kung talagang walang paraan para mailikas itong mga kababayan natin ngayon. Baka dapat siguro mas masipag-sipag ngayon yung kung ito yung mga OFWs, yung ating yung ating OWA ba to? O yung yung mga ahensya ng At gobyerno. saka ang Department of Foreign Affairs. Oo, yan, Department of Foreign Affairs. Pati yung yung DMW ba yan, yung Department of Migrant Workers, no? Migrant workers. So. Medyo sigasigin po natin at baka ho pwede na i-organisa nyo ho ang pag-iipon doon sa mga kababayan natin. Dahil hindi ho ito simple, no? Alam nyo naman ho, mga sir, alam nyo ho na pag meron pa hong na-disgrasya sa mga kababayan natin, ay isisi rin ho ito sa gobyerno. Kaya siguro dapat mas masigasig ang pagkilos ng ating mga ahensya para siguraduhin ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa lugar na yun. Dr. Jane, ito ay napakainit na usapin, no, Dr. Jane, no? Ito nga dapat ang pinag-uusapan dun sa baka pero naman pwede pag-usapan ng ating mga congressman na parati, di ba? Alam mo, iyan ang mga ganyan na pangyayari ngayon, talagang nailagay sa alanganin ang bansa natin, dahil nga din sa dami ng ating mga OFWs na yan. Ngayon, hindi ko lang alam kung anong nasa isip ng ating pamahalaan, hindi ko naman pwedeng sabihin na para silang hindi maihing pusa sa ngayon, dahil sa tensyon na nangyayari dyan sa Middle East. Pero yun ang sinabi mo ngayon na yung pinagtutuunan ng pansin ngayon, yung mga impeachment na yan, mas ang impeachment ang pinagtutuunan ng pansin ng ating mga magigiting na mga kongresista. Impeachment ni Duterte. Ako panawagan ko din sa mga yung mga nag-hearing na yan ngayon sa Kongreso tungkol doon sa impeachment ng Vice Presidente, Sara Duterte, Mga sir at mga ma'am, isipin niyo naman, merong nananawagan, na halos 2,000 Pilipino na gusto na nilang baka naman pwede naman, baka yung mga session ninyo ay gawin yung session ng pag-iisip, dahil kayo naman matatalino, ito ay magagaling to mga ito, kaya ito yung binoto ng kanilang mga constituents, baka pwede hong gawitin yung mga talino ninyo para naman baka mayroon tayong mga craft na mga mabilisan na paraan para lang masigurado yung seguridad at yung Dr. J, yung safety ng ating mga kababayan doon. Hindi ho hindi sa tingin ko hindi ho malaking issue itong yung impeachment, Dr. J, ang dalawang malaking issue dito sa atin, itong gera na to at yung basura, yun ang dalawang malaking issue na dapat binibigyan nila natin. Yun, Dr. J, mabanggit ko lang, hindi ko alam kung tama nga ito na nagsabi ang dating naging congressman yata itong si dating mayor ng Maynila na si Lito Atienza, Hindi ko alam kung tama ito, pero nabasa ko ito na nagsabi nga siya na dapat inuuna nila yung investigasyon tungkol doon sa basura na yan, yung mga nabanggit na pangalan. Tama. Isa sa ibang bagay, inuuna yung impeachment, ano ba ang maidudulot nito sa bansa natin? Sigurado naman, in the numbers, Dr. J, ako po yung walang kinikilingan, pero
kung hindi ako nagkakamali, Dr. J, nung huling nung 2022, no, nung nailagay sa pagkapangulo si Presidente Bongbong Marcos at si Vice Presidente Sara Duterte, mas mataas pa ang bilang ng boto ni Vice Presidente kaysa sa bilang ng boto ni Pangulong Bongbong Marcos. Aba, ay mga congressman, tandaan niyo ho, hindi lamang ho yung mga bumoto ho dito kay Vice President, nakakaalat ho yan sa mga distrito niya. Baka hindi na ho kayo maboto sa susunod na eleksyon. Totoo yan. Totoo mangyari yan, na aware na ngayon ng tao. At yung mga katulad nga nitong mga impeachment na wala naman silang ebidensya na matibay, no? Katulad nga ni Laila de Lima, no? Si Congressman de Lima, nang tinanong siya doon sa SALE na mayroon daw hidden wealth si Vice President Sara Duterte. Ang sagot niya, wala daw. O paano ngayon? Paano ka akusa sa isang tao kung wala kang ebidensya? Tapos ang gusto pa mangyari niyan, magagaling ang ebidensya doon sa akusado. Mayroon ba ganyan? Baka ano lang yun, Dr. J, isang puno lang ng durian sa Davao City, no? Ay, itong naturing ang abogada itong si Leila de Lima. Pero para bang nag-umaasta na hindi siya lawyer, no? Kasi ang kailangan doon sa pagbasa ko sa kanyang sinasabi, na para magagaling pa kay Sara Duterte yung ebidensya para kaya itong si Laila de Lima ganun din hindi maihing pusa din ang kanyang aksyon dyan. Dr. J, maiba ako, para meron ba, hindi ko alam kung tama nga si Congressman Rufus Rodriguez yata yung aking napanood. Meron siyang nagkaroon siya ng pagkakataong magsalita. Ito yata yung nangyari po sa hearing. Kung di ako nagkakamali, Dr. D. Siya nga ba yung nagsabi na ipinisita niya na ang kaibahan ng pagiging Vice Presidente ni Vice Presidente Sara Duterte at pagiging DepEd Secretary. Tama ba? Tama. Si Congressman Rodriguez yun. Kasi ako naniniwala, Dr. J, opinion ko, naniniwala ako tama yung sinasabi niya. Kasi doon kung ano ba ang nangyayari sa loob ng DepEd, nandun yun dahil mayroong DepEd Secretary. At yun ay function ni Sara Duterte bilang DepEd Secretary, which is not impeachable. Hindi naman impeachable yung DepEd Secretary. Yeah. No? So hindi iba yung pagiging Vice Presidente niya. So ako, naniniwala ako doon sa anggulong yun. No? Tamang-tama yun. Ako, yun ang aking opinion. No? Tamang-tama yung anggulo na yon. Tama dyan si Congressman. Kasi ang sinabi ni Congressman Rufus Rodriguez, na isang mahusay na abogado din, na yung aksyon na inaakusa nila sa kay Vice President Sara Duterte, yung doon nang siya ay nasa Department of Education, no? Yung mga confidential fund na yan. She is at that moment the Secretary of the Department of Education. Hindi niya ginawa yan in her capacity as a Vice President, kundi in her capacity as a Department of Education Secretary. So ang sinasabi ni Attorney Rufus Rodriguez na ang tamang venue kung may kasong ganyan ay ang ombudsman. Doon dapat dalhin sa korte, no? Hindi impeachment court. Kasi hindi naman niya ginawa yon nang siya ay bilang isang vice president, no? Hindi natin alam kung anong magiging legal ng mga magagaling na mga lawyers diyan, pero ganyan po ang sinabi ni Congressman Rufus Rodriguez. Yun, Dr. J, yun, ako naniniwala ako doon. Tama yun. Tama po, tama. In her capacity po as DepEd Secretary. Hindi po siya Vice President nung pinapatak. Hindi po siya Vice President doon sa loob ng DepEd. Po. So yun, parang ganun ang parang ganun ang konsepto ng diskusyon na piniwating ni Congressman Rufus Rodriguez. Kaya ako po'y naniniwala dito,
hindi po siya yung paggamit ng confidential funds sa loob ng DepEd. Hindi po yung vice presidente ang ano po ang nagmamanage po ng DepEd, kundi yung DepEd secretary. Nandun po siya as DepEd secretary and not the vice president. Not Kaya the ako vice president. naniniwala, Dr. Jane, ang tatalino ng mga congressman na to, no? Tatalino. Kaya nga ito yung mga binoto no? Kaya ito yung binoto, no? Ay, hindi ko lang alam kung gumamit ng basura itong mga to, no? Pero ito yung mga binoto ng kanilang mga constituents. Matatalino po sila. Sana po, bigyan muna natin ng atensyon kung ano yung dapat na gawin nating prioridad. Ang unang-una na po yung mga apektado nating kababayan sa nangyayaring gera sa Middle East. No? At baka pwede kayo mag-open ng sarili nyong investigasyon. No? Wag lamang po yung mga napangalanan. Dapat po mag-inhibit sila doon sa investigasyon na ito. Dapat po, imbestigahan nyo ho dahil ang dami pong nadawit na mga congressman at mga dating congressman yan po sa issue ng basura. ito Dr. Ara, no? May naisip ako na magandang gamitin siguro ang pamahalaan natin na envoy papunta doon sa gira sa sa Iran at sa Israel. Ang magaling siguro diyan si Trillanes. Tingin ko itong alam mo si Dr. Trillanes yung pag tumayo parang matalino to saka medyo matapang, no? Maganda yata yan. Yan ang parang hindi babagay doon si Senadora Risa. Parang mas okay yata si dati Senador Trillanes, Dr. J. Dr. J, nawala ka na yata. Okay, no, medyo nawala po yata. Nasamid ako. Nasamid ka ba sa pangalan ni dating Senadora Antonio Trillanes? Doon ka ba mahilig ito sa backdoor Sa mga backdoor negotiations, di ba? Oo, di ba Dr. J, kailan lamang parang hindi ko alam kung tama ba ako, no? Please correct me if I'm wrong, Dr. J, sa ating mga taga-pakinig, pwede ko kayo mag-message kung nagkakamali ako. Pero ang pagkabasa ko po yata ay dininay ng ating dating Senador Antonio Trillanes na nakipag-usap siya o nag-organize siya ng meeting kasama itong mga taga-International Criminal Court na mga investigators. Pero sa kabilang banda, ito naman yata ay kinumpirma ng ating ombudsman. Tama ba yun, Dr. J? No? Hindi ako sure, no? Pero hindi ko alam kung tama. Sinabi mismo ni Ombudsman Remulla na nagkaroon sila ng meeting. Actually, sa bahay pa yata ni Remulla. Sa bahay pa ni Boyeng Remulla. Nakipag-meeting kasama ang ICC investigators, kasama itong si... Iwan ko kung tama. Nag-meeting, basta nag-meeting sila Hindi, kung ibig sabihin, kung ito ikinumpirma ng ating ombudsman, Ombudsman Remulla, ibig sabihin na hindi nagsasabi ng totoo si dating Senador Antonio Trillanes, kasi ang alam ko, kung di ako nagkakamali, sinabi niya wala naman nangyaring meeting, hindi na-organize yung meeting na yan. Pero kung totoo na kung totoo lamang po na sinasabi ni Ombudsman Remulla, maaari rin naman Dr. J na iba yung sinasabing meeting at iba yung alam mo, hindi ko alam. Pero sana naman po hindi naman talaga totoo yung nag-meeting nga sila, pero ikaw na nga nagsabi, sinabi na nga ni Ombudsman Remulla na nangyari yung meeting na yan. Ay, sinabi yan ni Boyeng Remulla na may meeting sila na ginawa. At yun nga ang isa nga rito na nakita ko kanina. Itong si dating taga-Bangko Sentral nagsabi na kasuklam-suklam na personalidad. Sino daw kasuklam-suklam? May post siya na nilagay na
itong mga ginawa ni dating Senador Trillanes, ano? Ang nagsabi itong si Cora Guidote, dating pinuno ng Investor Relations Office ng Bangko Sentral, Oo. dito sa kanyang post sa Facebook. Bakit naman niya nasabi yun, Dr. J? Kasi yung katulad ng natandaan mo na si Senator Enrile dati, parang question yung pagpunta ni Senator Trillanes sa China nung araw, di ba? Parang Oo, sa yun isang eh. Senate ano yan eh, no? China, Senate session oo. yan eh. Na parang nag-backdoor na si Trillanes at that time. At nakalagay dito, no? There was the Brady notes showed Trillanes advocating the Chinese line, which was alarming because nobody knows what he had been committing to them, no? Nakipag-uusap si Trillanes ayon dito kay Juan Ponce Enrile sa kanyang lumabas naman yan eh. Kumikilos siya na mag-isa. Ayon sa Brady Notes, tila sinusulong ni Trillanes ang panig ng China na nakakaalarma dahil walang nakakaalam kung ano ang mga pinangako niya. So yun ang mga instances na sinasabi nila na parang pinapalabas nila na hindi mapagkatiwalaan itong si dating Senador Trillanes. No? Ay, Itong mga instances na yan. kung ganun pa lang, Dr. J, parang mahirap yata isang isulot natin na makipag na envoy doon sa mga middle countries na nangyayari sa gera ngayon, no? Kaya nga kung yun ang aking panawagan, baka pwede natin unahin hindi natin pag-usapan ang mga pinakamahalagang nangyayari o mga issues at concerns ng ating mga kababayan, kanilang mga pamilya doon sa mga na-stranded po sa lugar ng gera sa Middle East. Isipin mo na bumalik sa akin yung mali-malita na pera na yan, pwede lang gamitin para mapauwi nila yung mga Pilipino, no? Oo nga, no? Kung mali-malita siguro yung pera natin ngayon, no? Siguro mas madali kasi sa totoo lang, Dr. J, no? Mas madali kasi mag-isip pag merong laman ng bulsa. Kaya lamang, kung ito'y napunta na sa kung kani-kanino, wala na tayong pera sa maleta, no? Kung totoo man ito, no? Malaking bagay ito para patulungan na kahit man lang ma-organisa ang ating mga kababayan saan nangyayari ang mga gera, no, para mapanatili natin na alam natin, no, kung ano nangyayari sa kanila. Sa totoo lang, Dr. J, I believe na hindi alam ng mga embahada natin kung nasaan yung iba nating mga kababayan sa nangyayari ito, no? Hindi na nila alam kung buhay o wala na ang ating mga kababayan. I'm sure, no, Dr. J, sabi mo nga, mga 2 milyon ito, no, sa mga kababayan sa Middle East pa, I'm sure na hindi natin masisigurado na lahat alam nila ang kalagayan ng bawat isa. Kaya nga, hindi alam ng palagay ko naman kumikilos ang ating mga kaya lang paggaganyan na umuulan ng missile, matatakot kang lumabas sa bahay mo eh. Baka mamaya maging tawag nila dyan, collateral victim ka o damage, no? Kaya lang, Dr. J, yun na nga, natatakot ka kasi bumagsak ang missile dun sa harap ng bahay mo, at least nasa loob ka. Hindi mo na nga alam, Dr. J, kung saan ibabaw ng bubong ng bahay mo tatama. Alam mo, Dr. R, tumatawa lang tayo pero hindi natin alam kung ano ang nasa kaluubin ng ating mga kababayan ngayon na nasa gitna ng putukan na yan ng missile, no, sa gira. Ay natural, palagay ko talagang nagpapanik dahil wala kang magawa eh. There is no way out. Ang tawag dyan, no way out eh. Wala ka talagang mapupuntahan eh. Pag umalis ka sa bahay mo, lumabas ka doon sa city, disyerto ang harapin mo. Sa kabila, dagat. Paano ka ngayon makakauwi? Pag nasa disyerto ka, mamatay ka doon sa gutom at saka sa uhaw, no?
pag nanatili ka sa, mabuti naman ang Iran, hindi naman tinitira ang mga sibilyan ng mga lugar. Ang kanilang missile lahat tinitira nila yung mga military targets, no? May mga ilang-ilan na missile na lumalagpas siguro na yan ang tumatama sa mga civilian areas, no? Pero kahit pa meron pa na andun ka sa war zone na tinatawag at wala ka talagang mapupuntahan na iba. At alam mo na pag mamamatay ka kung hindi sa gutom, sa kawalan ng tubig dahil ang katabi lahat, disyerto. Pag lumabas ka sa city ng Dubai, disyerto ang harapin mo. Sa Qatar, ganun din. Sa Bahrain o sa Kuwait. Halos desert lahat yun eh. So nasa kalagayan na ang ating mga kababayan ngayon talagang alam mo, tingnan lang natin talaga ang dami doon na nagpapanik na sa ngayon. Ano, Dr. Ar? Sigurado ako dyan, Dr. J, no? Pasiguro pag may nangyayari na nga lang na naggulo sa harap ng bahay mo, kaya may nakakarinig ka ng putukan gusto mo nang magtago sa loob ng banyo. Ito, hindi mo alam kung saan nangyayari ang putukan, hindi mo alam kung saan bumagsak ang missile, pero naririnig mo na lamang. At dahil natatakot ka na ring alamin pa, hindi mo na alam, no, eksakto kung saan, o baka mamaya nandun lang pala sa likod ng bahay mo mismo tumama at meron na rin mga nabiktima na mga kaibigan. Kaya kami po dito sa Truth Doctors on Air, kami po kasama nyo, no, sa Middle East, no. Kami po nag-aalala para sa inyo. Ang amin na lamang po dalangin dito po Congress na to, hindi unahin kung ano yung mga hindi naman, yung mga secondary lang na medyo parang mas konti yung important. Mas importante po ang kaligtasan ng mga kababayan natin ngayon sa Middle East. Baka pwedeng yun ang yung pag-usapan dyan, at wag po natin ipagpaliban rin. Baka pwede nyo imbestigahan yung mga kasama nyo dyan sa Congress na napangalanan doon sa affidavit, no? Doon sa affidavit, yung mga sundalo, no? Yung mga retired soldiers na yan, so sila yung mga, it doesn't matter kung sila ay na-dismiss, no? Pero nag-swear po sila sa harap ng notaryo at kanila po itong tinatayuan yung kanilang mga allegation. Dapat kung siguro napakalaking pera nito kasi nagamit na natin. Yan. At alam mo, Dr. R, dapat ang ating pamahalaan sa ngayon, paalam nila sa buong bayan kung ano ang kanilang mga plano. Ano ang kanilang gagawin para matulungan yung ating mga kababayan na nasa gitnang silangan, na nasa war zone na ngayon, ang tawag dyan. Ano bang mga plano? Kasi ang 2 million na yan, marami 2 million din ang pamilya nandito sa Pilipinas na nag-aalala. Maliban sa, hindi lang sa atin, na mga, wala naman akong sabihin mo na direct talaga na kamag-anak mo andun sa mga, that I know of, no? Pero, nag-aalala tayo na ano ano kahihinatnan ng ating mga kababayan doon sa Middle East, sa war zone na yan, So dapat ang pamahalaan natin, sabihin ngayon, anong plano ninyo? Para naman yung ating pangamba at yung pag-aalala ng pamilya ng mga OFW na yan, ay medyo naman maibsan na malaman nila ng ating pamahalaan ay kumikilos. Diba, Dr. Ar? Tama yan, Dr. J. No? Tama rin yung analogy mo. 2 million yan, mga kababayan. Mga kawani ng gobyerno, mga congressman, mga senador, mga mayor, mga governor. Tandaan nyo po, yung 2 million na yan, isang tao lang yan. Isang tao lang, about ng 2 million. Kung meron pong asawa yan at 3 anak, yan po ay nagiging 10 million. 10 million, sabihin nyo na ho lahat yan, over 18 yung mga anak. Tandaan nyo po, 10 million votes yan, mga congressman at mga senador at mga mayor at mga governor. Dapat po meron tayong solid na plano patungkol din sa mga kababayan natin. Saka huwag na munang unahin yung mga impeachment na yan. Unahin muna natin yung kababayan natin.
Ayan, dapat ang gobyerno natin magsalita na. O itong aming gagawin, ito yung ating... wala na tayong oras, Dr. R. Magpapaalam na ho tayo. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Magkita-kita po muli tayo sa Biyernes, ganap na alas 2 hanggang alas 3 dito po sa The Truth Doctors on Air. At magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan. At maraming salamat sa inyong pakinig sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD. 1098 ko lahat sa inyong mga talapitan. Maraming salamat. At magandang hapon sa inyong Okay, lahat. Dr. J. Bye-bye. Yo, sa panahon ng ingay at sismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. All the Truth Doctors on Air. Balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan sa isyong mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hoy, no, all the truth, doctors on air. Kung gusto mo ng balitang may paninindigan, makinig, kaya lang maging mulat. The Truth Doctors on Air, we uncover the truth behind the news.